Pinoy sa welterweight division. Wow! Unbelievable! Pantapat daw ito kay Gervonta Tank Davis o kay Shakur Stevenson. Grabe naman yan. 147 pounds Pinoy nasa bigating division. Boom! What a shot! Napakalakas nun, boy! Matapos matalo ng ating kababayang si Jopper Montano sa mga kamay ng Indonesian boxer na si Jan Ruba via 10th round split decision taong 2019, ay nagkaroon ito ng 6 na sunod-sunod na panalo, at sa 6 na iyon ay isa lamang ang umabot sa huling rounds. Sa bangis na mga kamao ng ating kababayan ay meron itong napakataas na porsyento sa pagpapatulog ng kalaban. Meron itong 88.24% knockout ratio sa kanyang talaan. Sa kanyang kartadang 17 wins, 5 losses at ang 15 ay hindi na pinaabot pa sa hurado. Kaya naman ang matalo sa isang desisyong dikit na dikit ay hindi katanggap-tanggap para sa isang fighter gaya ni Jopper Montano. Kaya naman ang dumating ang pagkakataon para makabawi sa isang Indonesian ay hindi na nagsayang ng panahon ng ating pambato. Nito lamang Setyembre 30 taong kasalukuyan ay lumipad ito patungong Thailand para sagupain ang pambato ng Indonesia na si Rivo Kundimang para paglabanan ng Asian Boxing Federation sa welterweight division. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagupaan. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa simula pa lamang ng unang rounds ay makikita mo na sa mga mata ng ating kababayan na tila agresibo ito at parang gusto na niya kaagad tapusin ang nasabing laban. It looks like the Filipino is already starting off very strong. Nice right hook landed to the body already. And a big... And it looks like just... Sa kabila ng pagiging agresibo ng ating kababayan ay tila hindi naman nasisindak ang Indonesian fighter. Bumabato ito ng panakanakang mga suntok na siya namang pinapagpag lang ng ating pambato. And Riva done a very good job just to stay calm, not get overwhelmed by the power. He's in the center of the ring. And a nice 1-2 landed by Joseph. And a big left hand landed on the chin, but Riva comes back with a combination of his own. Both fighters are now firing on the ropes and take the center of the ring again. Big swing and a miss by Riva from Indonesia. Joffa doing a very good job just to back his opponent up with the jab, being a lot more active in comparison to his opponent. Jab just sticking it out there, and a nice one landed by Riva, and there it is again. Conqueror splunge his way, basically spiral through the guard of your opponent. Big right hand landed to the body, and Riva just took a 3-punch combination, but still standing. Joffa is putting punches together. Very nice combination together. Might see a bit more body work from both opponents. There it is, a big right hand to the body. It's almost as if Joffa was doing a move here. Joffa just did a very good job of forcing that jab out. Rhythm of his opponent, just constantly putting that jab in his face. Bago matapos ang round 1 ay nagbitaw ang ating kababayan ng isang right straight na siyang sumupol sa Indonesian fighter. Just setting up that big left hand that Joffa wants to throw. There it is, it lands clean on the chin. And it snaps back, and he's still standing. Nakakagulat na nakatayo pa rin ang Indonesian fighter matapos ang patamang suntok na iyon. I think Joffa smelled blood, but he needs to pounce. Riva is still firing. Ngunit hindi man siya natumba sa kanan ay sinubukan ng ating kababayan ng kalibang suntok at doon siya nadali. And another left that sends his opponent to the canvas. Joffa already jumping up. Ngunit nakabangon pa ang Indonesian fighter at swerte nito dahil wala ng segundong natitira at na-save by the bell pa. Very good shots. And that was the first time he went down in this round. You cannot be saved
by the bell. Dito sa ikalawang round ay tuloy-tuloy ang pag-atake ng ating pambato. Dahil batid nito na hindi na magtatagal ang kanyang katunggaling Indonesian. Dahil sa mga tinamo nitong suntok galing sa kanya. It's a nice jab, but Reba, I think, is trying to prove that he's not hurt after round number one. That's exactly what Reba needs to do, throw those double jabs. He's had a lot of success with that corkscrew jab that we were talking about, the one that twist through the middle of the guard. But he took a big shot as he went in there by Jerpa. And he does not want to be here. Reba needs to get back into the center. A big right hand and a left hand lands on the body of Reba. Reba's doing a very good job to work the body and the head of his opponent. I'm not too sure how much of the... Sa bigat ng suntok ng ating pambato ay nawawala sa balanse itong Indonesian. There it is again. Every time Jerpa lands a jab, it almost puts Reba off balance. Sa kalagitnaan ng rounds na ito ay nagbitaw ang ating kababayan ng isang kaliwa na siyang tumama sa panga ng Indonesian. Round number 2. But there it is again. Sending his opponent to the canvas. Nakabangon pa naman ang Indonesian ngunit sa tingin ng referee ay hindi na nito kaya pang lumaban. Kaya naman mas minabuti na lamang nito na hinto na lamang ang nasabing laban. Hindi maitatanggi na si Jopper Montano ay isa sa mga Pilipinong maaari nating ipagmalaki balang araw. Kung sakaling maipagpatuloy nito ang kanyang mga tagumpay at tumungo sa mga World Championship. Anong malay natin na baka balang araw na dumating sa punto na aakyat sa lona itong si Jopper Montano para sa isang pandaigdigang kampyonato. Nang lumipad patungong Vietnam ang ating kababayang si Charlie Suarez para harapin ang pambato ng Indonesia na si Defre Palulu para sa bakanting IBF Asian Junior Lightweight title, ay inaasahang umatikabong bakbakan ng masasaksihan dahil kilala ang pambato ng Indonesia bilang matinik na knockout artist sa kanilang bayan. Meron itong 25 wins, 14 knockouts at may 3 talo lamang sa kanyang talaan. At isa ang ating kababayang si AJ Banal, ang isa sa nagbigay dungi sa kanyang kartada at umabot lamang siya sa 2 round sa kanilang bakbakan noong taong 2014. Around the score here in round 2. Final 10 seconds coming up. Body shots to the body. Yun ang tama. Ganun pa man, ay kumpiyansa pa rin ang pambato ng Indonesia na kaya niyang talunin ng ating kababayan. Ngunit sa pagsapit ng gabi ng kanilang laban, ay nasira ang kumpiyansa nito nang mabali ang kanyang ilong sa lakas ng ating pambato at kisingin sa katotohanang hindi maaangatan ng bansang Indonesia ang Pilipinas pagdating sa usapan ng boxing. Narito at ating balikan ang kanilang naging bakbakan na ginanap sa bansang Vietnam noong December 10, 2022. Sa umpisa pa lamang ng bakbakan ay tila mainit na kaagad ang parehong boksingero. Matitigas na jab kaagad ang binibitawan ng ating pambato at maaga itong nagpapakita ng pagka-agresibo habang ang pambato ng Indonesia ay tila sumisilip ng isang magandang timing sa ating kababayan. Suarez, si Philippines, WBA F5 Palulu quá quen thuộc. Chia sẻ rằng mình cực kỳ hứng thú như là Charlie Suarez thần orthodox đặt lên phía trước rất gần nhau. Như các bạn có thể thấy thì dahil sa madalas magbitaw ng jab ang ating kababayan, ay ito ang inaabangan ng Indonesian para kumounter. Ngunit sadyang hindi siya makatsyempo ng isang magandang patama sa ating pambato. Vào trận đấu này cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu như chiến thắng trận tuyển này, uy tín hàng đầu thế giới là WBA và IBF. Trong khi để bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập của mình, và vừa rồi là một cú thẳng trái rất chính xác đến từ Defry Palulu. Với những võ sĩ sử dụng đập trái ngược thì việc đặt chân trước của mình ra phía ngoài chân trước của đối thủ là rất quan trọng, giúp họ có ly và ra đòn an toàn hơn.
pagpasok ng ikalawang round ay mas lalong naging agresibo ang ating kababayan dahil may pagkamadulas din itong Indonesian fighter at laging nakaabang ang kanyang mga counter punches. Kaya naman mas lalong pinagbuti ng ating kababayan ang kanyang mga ataking ginagawa. Mas pinabilis pa niya ang kanyang pagpasok ng mga opensa at mas pinarami niya ang mga kombinasyong kanyang binabato. Ganun pa man ay hirap din naman ang Indonesian fighter na makapatama sa ating kababayan. Mangilan-ngilang jabs ang binitawan ng ating kababayan na hindi tumama sa Indonesian fighter at tila naging hudyat ito sa ating kababayan para gisingin ang halimaw na naglalagablab sa kanyang mga kamao. Legend of Hoàng Kim ngay tại Hồng Kông, chiến thắng cho đại diện của Philippines. Khi Tân Hải đã giành chiến thắng thì liệu chúng ta có thể thấy Charlie Suarez có thể đã rơi cao cái tay tại IBF châu Á hay không? Tuy nhiên thì giành đai vô địch chắc chắn rất khó khăn bởi đối thủ của Suarez không phải là tay mơ và luôn luôn đã có cho mình trận đấu trong quá khứ đai vô địch của WBC châu Á hay là và đó là một giây đòn với những tình huống góc trái phải rất tốt của Charlie Suarez. Đến khi Palulu kịp đồng để không tạo ra lợi thế quá lớn cho đối thủ. Đến khi Palulu ra bên đấy cũng nhiều hơn điểm số trong những hiệp đấu đầu tiên rơi về tay của Charlie Suarez. Rồi là một cú đập tay phải khá hay của Suarez. Đang rất tốt cho cái lúc này. Bởi việc knock out được Palulu là không hề đơn giản. Mới chỉ một lần sau 29 phút tượng đài. Suarez đang chuẩn bị sự chủ động. Giây cuối cùng là trận đang nghiêng về Charlie Suarez. Tôi tin rằng điểm số trong hai hiệp đấu đầu tiên thuộc về Kaliwat kanang pag-atake ang ginawa ng ating pambato sa round 2. Panaka-naka namang pagganti ang Indonesian fighter na siyang malimit naman na tumama sa ating kababayan. Ngunit sa pagtatapos ng rounds na iyon ay nag-iwan pala ng pinsala ang ating pambato sa Indonesian fighter na siyang naging dahilan para hindi na patuloyin sa susunod na rounds dahil sa pinsalang tinamo mula sa mga kamao ng ating pambatong si Charlie Suarez. như đã có vấn đề với referee Palulu khi tướng nhận thấy trọng tài. Referee Palulu đã gặp vấn đề về tim sau từ Charlie Suarez và các bác sĩ đã phải kiểm tra cho anh, nhưng tín hiệu trả lời là rất yếu ớt và chúng ta đã có chủ nhân của chiếc đài IBF châu Á hạng Super Featherweight. Magkasunod na bigwas sa bodega ang binitawan ng ating kababayan at nang bumaba ang depensa nito'y binitawan niya ang kanyang right straight na diretsong tumama sa ilong na siyang naging dahilan ng pagkabali nito. Ang unay nahirapan itong makapasok ng mga opensa, pero nung sinimulan niya ito suntukin sa katawan para pababain ng depensa ay dito na niya nasapul sa pagmumuka itong Indonesian fighter para matagumpayan at tanghalin bagong IBF Asian Junior Lightweight Champion. Declaring a winner by way of TKO victory, he is now the new IBF Asia Junior Lightweight Champion, Private Charlie King Warrior Suarez.
Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.